Kamusta pong muli mga katambay? Siyempre po, ito po si Kamanong sa Tambayang Makabayan. Maraming salamat po sa nakagusto po ng ating maliit na channel sa YouTube at TikTok, ang Tambayang Makabayan. Komento ni Kamanong. Ito po, komentuhan po natin ang pahayag ng Pangulong Marcos Jr. na ipinagmalaki niya po ang, siyempre po, ang kanyang style ng kanyang drug campaign at ang nahuli po sa bandang Batangas po na talagang napakalaking halaga raw at napakaraming volume, tonelada. Nagkakabulol-bulol na si Kamanong. Isang mahigit ilang tonelada yata mga katambay ang nahuli at pinagmalaki ng Pangulong Marcos mga katambay. Ito po, komentuhan po natin mga katambay. I-play ko lang po. Yeah. Bahala kayo sa ginagawa niyo, basta tuloy-tuloy lang kami. Aabutan din namin kayo. Maliit lang ang Pilipinas. Nagbunga ang intel-driven operation ng Alitagtag Municipal Police Station matapos na maharang sa police checkpoint sa barangay Pinagkrusan ng isang van na may lamang kulang 2 tonelada ng shabu na may tinatayang halaga na 13.3 billion pesos. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., dahil sa tagumpay na operasyon, hindi anya dapat pang baguhin ang kampanya kontra droga ng pamahalaan. No, quite the contrary. Why will we change? Look at the success that we have gained. As I said, not only this 1.8 tons, the many tons that we have already seized. So it's much more than it has been in the past. So it is the most successful approach to the drug war so far. Ipinagmalaki rin ito na walang namatay sa naturang operasyon. Walang namatay, walang nagputukan, walang nasaktan. Basta't inoperate natin ng dahan-dahan, yun naman dapat ang approach. Para sa akin, yun dapat ang approach sa drug war. Ipinagutos ng DILG na maging maayos ang isinasagawang inventory ng mga nasabat na droga. Ngunit naniniwala ang Pangulo na hindi ito ginawa sa Pilipinas. Pero the one thing that's clear, pinasok ito, hindi ito galing dito sa Pilipinas. Hindi ito linuto dito sa Pilipinas, galing ito sa labas. Sa inilabas din anya na resulta sa isinagawang pagsusuri, mataas ang kalidad ng naturang iligal na droga. Kaya aalamin nila kung saan nagmula ito upang mabantayan at hindi makapasok pa sa susunod. Nakapag-test na ang PNP, tinest na yung nahuling shabu, very high quality. Itong nandito, very high potency. Pagtitiyak pa ng Pangulo na iimbestigahan ang mga posibleng kasabwat sa drug shipment. Samantala, ang pamahalaang panlalawigan ng Batangas ay magbibigay ng nasa 100,000 pisong reward money para sa mga operatiba sa pangunguna ni Police Major Luis De Luna. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Yan po mga tambay, nakita nyo po pinagmalaki ng Pangulo, yung 1.8 ton o 1.8 toneladang shabu na napakalaki po ng halaga mga tambay, bilyon kung ibebenta po sa merkado. At pinagmalaki rin po ng Pangulo yung kanyang war on drugs na walang namatay. Talagang proud na proud po siya. At siya po nangako na susundan niya po, habulin ang mga ganitong klaseng mga drug lord at ang nagpapasok po sa ating bansa mga tambay. Paano po may mamamatay, Mr. President? Ang tinutugis lang po natin yung nagpapasok po ng droga. Hindi natin tinutugis po yung mga nagninegosyo naman sa ating bansa, yung mga nagbebenta na, yung nagdi-distribute, di po ba? Ang tinututukan natin yung nagpapasok. Babantayan natin at susundan natin mga katambay. At hindi po matatapos yan mga katambay dahil napapasukan na po, mahina na po ang ating sa tingin ni Kamano, ang intelligent natin ay napakahina po sa panahon ngayon. Dahil nalulusutan na po tayo ng ganyang kalaki na 1.8 tonelada na droga, di ba? At hindi lang po yan. Marami pa pong nakakalusot, mga katambay. Sa tingin ni Kamanong, dahil doon isang vlog ko, dahil pinagmalaki rin po ni DILG Secretary Abalos Jr. Binigyan pa nga ng instant, yung police na si Kapitan, na-promote agad, naging major agad mga katamay, doon na sa isang aksyon na itong 1.8 ton na droga mga katamay. At itong Pangulo, very proud siya na talagang ganyan ang gusto niya drug war sa kanyang pamamahala, sa kanyang administrasyon na walang namamatay. Pero sa tingin ni Kamanong, maraming mabubuang mga katamay.
maraming mabubuang at maraming magkakaroon ng trabaho na dahil maluwag po ang war on drugs ng ating Pangulo. Kaya madali na naman pong pasukin, lalo na mga nagbalik loob na sa panahon ni Pangulong Duterte. Dahil noong panahon ni Pangulong Duterte, mahigpit po. Talagang pati po ang mga nagbebenta, gumagamit, talagang hinikpitan po ni Pangulong Duterte, ni dating Pangulo. Kaya po malaki po ang naging impact po at pagbabago sa ating bansa sa loob ng 6 na taon. Naramdaman po natin yun, mga tambay. Meron po tayong pakiramdam at mata. Naging matahimik po ang ating mga barangay, di ba? At ang ating mga syudad. At hirap na hirap po makapasok sa panahon ni Pangulong Duterte yung ganyang kalaki na pinagmamalaki po ng Pangulong Marcos na 1.8 tonelada, di ba? Hindi na nangyayari sa panahon ni Pangulong Duterte nung siya ay Pangulo. Hirap na hirap. At wala na pong naglalabas po ng mga video na meron pang hinuli na nagmamalaki pa na magmula raw nang maging Pangulo ang Pangulong Marcos. Araw-araw na raw siya nagdodroga, oras-oras, pati daw sa CR. Siya raw tumitira. Pero nung panahon ni Pangulong Duterte, malabo niya magawa yon. Kaya nakakalungkot lang po. Bigla pong nabago po ang sistema ng ating war on drugs. Hindi po katulad nung nangangampanya po ang Pangulong Marcos. Sa lahat ng interview niya, talagang gustong-gusto niya yung war on drugs ng dating Pangulong Duterte. Pero nung manalo po siya, talagang iniba na po niya lahat. Pati po ang policy po natin sa panlabas, ang foreign policy natin, iba na rin daw po niya. Meron na pong kinikilingan ng Pilipinas. Hindi po katulad nung dati na Pangulong Duterte, kaibigan ng lahat. Wala tayong magiging kaaway, mga tambay. Marami pong nabago sa mga pinangako at sa kampanya na sinasabi ni Pangulong Marcos. Iba na po ngayon ang nangyayari po sa kanyang mga policy, lalong-lalo rito sa pagsugpo ng droga, ibang-iba po. Kaya mag-iingat po tayo, mga katambay, mga kababayan. Mag-iingat po tayo dahil hindi po tayo nakakasiguro ngayon dahil nakakapasok po ang droga na naman sa ating bansa. At sa tiyak naman ni Kamanong na marami na naman gumagamit at bumalik na naman po sa bisyo na yan. Dahil napakadali na naman pong bumili at laganap na naman. Kaya po nakakalungkot. Nakakalungkot po yung pinaghirapan na 6 na taon ni Pangulong Duterte na magkaroon tayo ng security, ang ating mga kababayan, lalo ang ating mga kababaihang mga anak, kapatid, di ba? Na malaya na nakapaglalakad sa gabi sa ating mga barangay, di ba? Ngayon, nakakakaba na naman, lalo kung may mga anak tayong mga kabataan, lalo kung ginagabi ng uwi, di ba? At isa pa, dumadami na naman ang mga krimen sa mga ganyang lumalala at nagiging maluwag ang droga sa ating bansa. At malaya na naman nakapag-export ang mga ibang bansa. Nakakapasok na naman sa ating bansa. Napakaluwag, mga katambay. Kaya ingat-ingat po dahil napakahirap ng buhay natin ngayon. Napakataas ang bilihin, kawalan ng trabaho. Tapos ito pa, ang lumalalang droga sa ating bansa. Kasama na ang krimen. Nahandyan pa ang sinasabing tinututukan din ng pamahalaan natin ng West Philippine Sea na wag naman sana sa giyera rin tayo dalhin ng ating Pangulo. Nakakalungkot lang po. Pero po sa kabila nun very proud at happy at kinutya. Nakutya pa yung war on drugs ni dating Pangulong Duterte dahil yung sinasabi ni Pangulong Marcos sa kanyang war on drugs, walang namamatay. Patama yon sa dating Pangulong Duterte dahil yung war on drugs ni Pangulong Duterte ay may namamatay dahil may nanlalaban. Dahil nung panahon ni Pangulong Duterte, sobrang lala ang mga addiction noong mga panahon na yun. Puro talaga may mga karga. Yung iba naman, kagagawa na ng mga kapulisan dahil marami rin pulis na sangkot po sa illegal na droga noong panahon po ni Pangulong Duterte. Doon po natuklasan lahat. Pati mga general, sumasawsaw po sa negosyong yan. Di ba? At napakaraming artista na talagang gumagamit niyan. At natuklasan po lahat yan sa panahon ni Pangulong Duterte. Kaya mga politiko gumagamit ng mga illegal na droga. At isa pa ang issue sa inyo yan, Mr. President,
hinahamon po kayo ng mga Pilipino, lalo po ng dating Pangulong Duterte na magpa-drug test po kayo dahil yung kampanya po ninyo sa drug test walang namamatay. Hindi ba po pwedeng magpa-drug test po kayo dahil hindi naman nakakamatay ang drug test, Mr. President. Hindi po nakakamatay. Kamukha po ng ginagawa nyo pagsugpo sa illegal na droga sa ating bansa na ayaw nyo ng patayan at walang namamatay. Kaya hiling po ng mga Pilipino, hindi po nakakamatay ang drug test, Mr. President. Magpa-drug test na rin po kayo. Para po napakaganda po na malaman ng mga Pilipino na sa kabila na kayo mayroong ibang pananaw sa pagsukbo ng droga, pero kayo mismo ay hindi gumagamit ng illegal na droga. Di po ba? Dahil napakalalim po at napakabigat na paratang po sa inyo yan, Mr. President. Na kayo po commander-in-chief, tapos gumagamit po kayo ng droga, di ba? Gano'n lang po kayo magpa-test, di ba? Kayo po'y matapang. Matapang po kayo pagdating po sa West Philippine Sea, pero pagdating po sa drug test, naduduwag po yata kayo, Mr. President. Tanong lang po ni Kamanong. Tanong lang ni Kamanong. Kasi matapang tayo, nasa likod natin ng Amerika, nandiyan pa sinasabi ang Australia, nandiyan pa ang Germany, di ba? Mga bansa na tutulong sa atin. Ang tapang natin sa China. Pero pag hinamon tayo ng mga Pilipino, hinahamon tayo ng dating Pangulong Duterte na magpa-drug test, naduduwag po kayo, Mr. President. Nawawala po ang tapang nyo, na katulad na kasing tapang nyo na protektahan ang ating teritoryo. Di ba ba? Sana po maging matapang din kayo, sagutin at gawin ang hinihingi ng taong bayan, lalong-lalo na ni dating Pangulong Duterte na magpa-drug test na po kayo, Mr. President. Yan lang po mga katambay, ang komento ni Kamanong dito po sa masayang-masaya at very proud po ang ating Pangulo sa kanyang bagong drug war na walang namamatay. Muli po, si Katambay Manong, nag-iwan pong mahalin natin ating bansa, hindi sa giyera, sa pakikipag-usap muna, mga katambay. At makabangon tayong muli, mga katambay. Tiis-tiis lang. Mabibigyan din tayo ng tama at talagang leader na may puso para sa bayan, mga katambay. Paalam. Bye-bye.